your hands to Jesus. Clap your hands to Jesus. And give Him a mighty shout of praise. Hallelujah. Clap your hands to Jesus, all you people. And shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah. Come on, lift up the name of Jesus. As we exalt His name forever and ever. As we lift up His name. Hallelujah. Because the Lord inhabits the praises of His people. Nakikinig tayo ng ikinig ng pagtatagumpay. Ibabalik natin. Hallelujah na sa oras na ito. Ikilos, ibubuhos ng Panginoon. Ang kanyang makapangyarihang pagpapala. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord forever. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Let us pray. Lord Jesus, marami pong salamat sa umaga. Itinataas po namin at ipinoproklama po namin ang iyong pangalan. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Sa umagang ito, Diyos, humihingi po kami ng iyong pangungusap. Pangungusap, O Diyos, through your words, O God, hallelujah. Huwag mo pong pahihintulutan, Panginoong Hesus, na sa umagang ito ay uuwi kami nang wala po kaming makukuha sa iyo, Ama. Dalangin ko po, Lord God, ang ibayo mong kalakasan, kagalingan, O Diyos, Ama. Kagalakan, Panginoong Hesus, na maglingkod sa iyo, Ama. Sa lahat po ng mga nangihinat na nalulupaypay spiritually and physically, O God. You are the source of our strength, O God. Hallelujah. Sa mga nangangailangan ng kaligtasan, sa mga nangangailangan ng direksyon sa buhay, Panginoong Hesus, matagpuan namin ngayong araw na ito. Be with us today, O God. We can do nothing without you, Panginoong Hesus. Kami lamang, Lord God, ay subject sa iyo, Panginoong Hesus. Lord, huwag niyo pong tignan ang aming pong mga kahinaan, ang aming mga pagkakasala. Tignan mo, Lord God, ang aming pong pagnanais na makalapit sa iyo, O God, na mabigyan ka namin ng kaluguran sa umagang ito. Lord, hawiin mo ang lahat ng mga mananakmal. Hawiin mo, Lord God, ang lahat ng mga devourers sa umagang ito. Panginoong Hesus, I rebuke Satan, I rebuke strongholds. Break every chain, O God. Sa umagang ito, bigyan mo kami ng kalayaan sa aming pagpupurit magsamba. Be with us today, O God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We pray, Amen. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Psalms, chapter 34, verse 18. The Bible says, the Lord is near to the broken-hearted. Pwede ba natin sabihin, broken-hearted? Broken-hearted. The Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Once again, the Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Talon tayo sa Psalms chapter 51 verse 17. The Bible says, the sacrifices of God are a broken spirit. Everybody say broken spirit. Broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Brokenness before breakthrough. Brokenness before breakthrough. Hallelujah. Naway hindi niyo makalimutan ang araw na ito, ang preaching sermon na ito. Madali lang po siyang matandaan. 3 letrang bilang yan. BBB. Brokenness before breakthrough. Please be seated, mga kapatid. Thank you very much. Hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, 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 amen. The Lord will bless you and bless us in the name of Jesus. Brokenness before breakthrough. Church, let us be honest today that all of us, mga kapatid, we just don't want a brokenness. But every believer, mga kapatid, we want a breakthrough in our life. Gusto po natin, mga kapatid, na tayo po ay nagtatagumpay. Gusto po natin ang pag-angat sa buhay. Gusto din po natin ang pagbabago sa ating mga buhay. Gusto din po natin ang mga ginhawa sa ating buhay. Sino po dito gusto ang ginhawa sa buhay? Sino po dito gustong yumaman? Parang ilan lang yung nagtaas. Have faith, mga kapatid! Sino gustong yumaman? Of course, we need money, mga kapatid, para makaangat-angat tayo sa buhay, makaginhawa, magkaroon tayo ng pag-asa, umangat at umasenso ang ating mga pamumuhay. And in a moment when chains fall, doors open, and prayers are finally answered by the Lord, hallelujah. But what we often forget is that before every breakthrough, church, there is a breaking. Parang konti lang nag-amen. Every breakthrough, every pagtatagumpay, before natin makamit ang mga pag-angat, ang paglago, hallelujah, at ginhawa sa ating mga buhay, minsan po tayong dinaan sa breaking. Amen? Dahil, tayo ba mga kapatid, bago po ba natin na-reach yung breakthrough ng ating buhay, hindi po ba't may pinagdaraanan yan? Bago ka makarating sa sitwasyon na ikaw ay asensado na, hindi ba dumaan ka sa matinding brokenness ng buhay mo? At tanungin mo lahat ng mga umasenso sa buhay, hindi lahat ng mga tao na nandun sa unahan, walang pinagdaanan sa babayan. Lahat po yan, mga kapatid, dumaan po sa pagkabasag, dumaan po yan sa brokenness situation. Dahil hindi po pinangako ng ating Panginoon na pag naglingkod tayo sa Kanya, ang buhay ay smooth sailing. Hindi po lahat ng pangarap agad natutupad. Hindi po ang buhay ay bed of roses. Hindi lahat pataas ang takbo ng buhay. Amen ba, mga kapatid? Dahil bago po natin naipundar, bago po tayo umasenso yung ating mga pangkabuhayan sa ating mga buhay, bago ka na-promote, o bago ka naging honor student, bago ka naging valedictorian, ano pa, bago ka nagkaroon ng sasakyan at sariling bahay, hallelujah, hindi po ba't may pinagdaanan yan? Hindi naman kagad natin natamasa ang mga bagay na yan eh. Hindi po kagad natin natamasa ang maginhawang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga anak ng Diyos, mga kapatid. Dinaraan tayo ng ating Panginoon sa mga masalimuot na sitwasyon, sa broken situation, upang makita po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At hindi po tayo mag-rely sa ating sariling kaunawaan, mga kapatid. Hallelujah. And sometimes, listen to this, we pray for power, but God answers with pressure. Ano yan, mga kapatid, sa ating buhay. Sometimes we pray, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Bigyan mo ko ng kagalingan. Pero minsan, ang tugon ng Panginoon, minsan may pressure. Minsan talagang hindi mo alam, Lord, nabibigatan ako. Ito ba yung pinalangin ko sa iyo, Panginoon? Bakit may nararamdaman akong pressure? And sometimes we ask for promotion, but God sends pruning. Alam mo ba ibig sabihin ng pruning? Dinadaan muna niya tayo sa proseso ng pagpuputol. Alam niyo yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 2? He said, every branch that bears fruit, He prunes so that it will bear more fruit. Minsan, mga kapatid, lahat po ng mga sanga na maganda ang bunga niyan, dinadaan tayo ng Panginoon sa pagtatabas, sa pagpuputol, para magmunga tayo ng mas marami.
Hallelujah. Sometimes we desire joy, but God allows sorrow. Hallelujah. Nananalangin tayo ng mahabang pasensya, Lord, but God sends delay. Sino po struggle dito sa paghihintay? Aminin natin. Struggle po ba kayo? Impatient po ba kayo? Sino dito impatient? Magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Parang buong church ang impatient. Sino struggle dito sa paghihintay? Amen? Totoo naman, mahirap maghintay. Pila sa grocery store. Lalo-lalo na kayo mga kapatid, peak season na. Mahaba ang pila sa Pure Gold. Mahaba ang pila sa Save More. Amen? Tapos minsan, pag magbe-beach kayo, mga kapatid, mahaba ang pila sa registration. Nakita nyo sa Facebook yung Canyon Cove ngayon. Dinagsa ang Canyon Cove Beach ngayon, mga kapatid. Umapaw hanggang sa labas ng venue, ang dami nakapila. Bakit? Peak season. At naghihintay sila. Sino dito struggle na madaling magalit? Amen! Sino dito mabilis magalit? Amen! Parang lahat kayo madaling magalit. Maaga po kayo high blood yan. Hallelujah! Diba? Humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero struggle ka sa pagpapatawad sa kapwa mo. Come on! Hallelujah! Hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Pero yung kapwa mo na nakikita mo, hirap kang patawarin. And there's something wrong somewhere, mga kapatid. We ask for forgiveness. We ask for mercy of God. But sometimes we neglect to forget our brothers in Christ. Hallelujah! And sometimes we pray for wisdom. But God gives problems that force us to seek His guidance. We pray for growth, but God allows pain. We pray for comfort, but God allows discomfort. Itong mga sinasabi ko, itong mga kapatid, bago natin nakamit ang rurok ng tagumpay, dumadaan talaga tayo sa mga discomfort, delays ng ating buhay, na mag-seek talaga tayo ng guidance ng ating Panginoon. And we should not rely on ourselves. Hallelujah! Bakit, mga kapatid? Makinig po kayo. Hindi dahil para sirain tayo ng Panginoon, hindi para pahirapan tayo ng Panginoon, hindi para ilugmok tayo ng Diyos at ibaba niya tayo, kundi inihahanda pala tayo ng ating Panginoon. Na kapag nakuha na natin yung tagumpay, nakuha na natin yung breakthrough, mga kapatid, hallelujah, wala po tayong ibang hindi tignan kundi ang Panginoon lamang. Nasa iyo galing ito, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa akin na ito. Kasi mga kapatid, kapag maaga natin nakuha ang tagumpay, minsan nagiging boastful tayo eh. Nagiging tayo, self-reliance tayo, mga kapatid eh. Na hindi daw ako naghirap neto, ako nagpagal neto, ako nakakuha ng mataas na exam dahil sa akin ito. Eh di glory to you. Hallelujah. Kahapon, mga kapatid, sa prayer and fasting, nakakataba ng puso, nagkakaroon ako ng enlargement of the heart, mga kapatid, kasi ang gaganda ng mga testimony. Yung first session natin, puro business eh. Hallelujah. Daming iniwan na lesson, mga kapatid. At natutuwa ko, nag-testimony si Sister Rose Diwas. Isa lang natin mapakinggan ng mga ganun, mga kapatid. Hallelujah. Dumaan siya sa broken na situation. Hallelujah. Pinaglaban niya ang apostolikong katuruan sa kanyang workplace. At dapat ganoon din tayo lahat. Makilala ka na Kristiyano ka sa trabaho mo. Makilala ka na ikaw ay Kristiyano sa eskwelahan. Hindi yung parehas ang ginagawa natin sa salimutan. Dapat makilala ang ating Panginoon. Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Church, prepare lang talaga tayo ng ating Panginoon. Huwag lang tayong mainip. Huwag ka lang magtanim ng sama ng loob. Hindi para madapak tayo, mga kapatid, kundi tinutuwid at inaayos lang tayo ng ating Panginoon sa season ng breakthrough. Come on, let us declare, let us prophesy it, mga kapatid. Kung hindi man dumadating pa ang breakthrough ng buhay mo ngayon, darating na yan, maghihintay ka lang. Nananalangin ka na magkaroon ka na ng sariling
Ibibigay ng Diyos yan. Nananalangin ka na magkaroon ka ng brand new car. Hintayin mo lang yan, kapatid. Nananalangin ka sa trabaho mo ngayon na i-promote ka na ng Panginoon. Hintayin mo ang breakthrough ng buhay mo. Dahil ako naniniwala ako, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, hindi tayo nilalagay sa buntot, hindi tayo nilalagay sa paanan, nilalagay tayo ng Panginoon sa unahan. Come on, let us declare it. Come on, hallelujah. Nilalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon. Ikaw ang una, ito anak. Hindi ka tayo huhuli, anak. Nandito ka na sa season of breakthrough. Let us claim it. Hallelujah. Let us claim it. Malapit ka na sa breakthrough ng buhay mo. Huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitaw, kapatid. Malapit na. Pero minsan, sa sobrang lapit na natin, doon tayo buibitaw eh. Doon tayo umaalis eh. Doon tayo nababackslide eh. Bakit? Ang tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, wala pa rin blessing. Hindi ganun. Hindi ganun ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, sabi nga ng iba mga pastor, mga tira matibay ito. Bahala kayo. Basta ako maglilingkod sa Panginoon eh. Bakit? Sa time ni Joshua, mga kapatid, marami na mga Israelites na wala na eh. Hindi na nila alam eh. Pero sabi ni Joshua, at ako at ang aking sambahayan na maglilingkod pa rin kami sa Panginoon. Kahit makaranas kami ng discomfort situation, kahit makarinig kami sa Panginoon ng mga delayed answer, pero ako, magsasamba pa rin kami sa Panginoon kahit hindi maganda ang sitwasyon. Pupurihin ko pa rin ang ating Panginoon. Ibibigay ko pa rin ang mataas na pagsamba ko sa ating Panginoon. Hallelujah! Malapit ka na sa season ng breakthrough mo. Baka ngayon kasi nasa season of testing ka pa. Oh, hallelujah! Baka kasi nasa season of testing ka pa. Baka kasi tinetesting ng Panginoon yung obedience mo. Tinetesting ng Panginoon yung humility, humble spirit mo. Minsan kasi ang tao hambog eh, di ba? Minsan kasi ang tao likas na matigas ang ulo. Likas na isang tao na may habang tayo. Baka yan ang tinitrip ng ating Panginoon. Hindi pa tayo makarating sa season ng breakthrough natin. Nasa season of testing ka pa. Malalaman mo naman yan eh. Nasa season of brokenness ka pa. At hayaan mo ang Panginoon. Patuloy lang, kapatid. Sabi ni Pastor Joshua, at patuloy ka lang. Yes. What a comforting word, mga kapatid. Simpleng salita. Nasabihin ako ni Pastor Joshua yan. Yes. Kapatid, patuloy lang. Yes. Patuloy lang. Hallelujah. Simpleng salita. Brad, patuloy lang. Sabi sa akin ni Papa dati, patuloy lang. Pagkatapat, pagpatuloy. Patuloy lang. Yan naman ang susi, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Si malapit na si Jesus. Palakpahan po natin ang ating Panginoon. I love the presence of Jesus. I love His presence. The main text in Psalms chapter 34 verse 18, ang sabi po ni Haring David, ang Panginoon ay malapit po sa bagbag na damdamin. Ibig sabihin, sa mababaw na panalita, ang Panginoon ay malapit sa pusong wasak. Hindi sa tulad mo na may pusong bato, hindi po yun. Hindi po malapit ang Panginoon sa pusong bato. Sa pusong wasak. Sa bagbag na damdamin. Ibig sabihin, kapag meron po tayong bagbag na damdamin o pusong wasak, listen to this, it attracts God's presence. Amen? Bakit na-attract ang Diyos sa taong mababa ang puso? Listen to this. Dahil doon siya may puwang na kumilos. Makakakilos ang Panginoon kapag open ang puso natin eh. Huwag mo kasing isarado ang puso mo kapag alcohol. Huwag mong isarado ang bibig mo. Hindi ka bababaan ng Holy Ghost. Hindi makaka-penetrate ang presence ng Panginoon sa puso mo. Tandaan yan. Kung para makababa ang presensya ng Panginoon, buksan mo ang puso mo
para may puwang siya na makakilos sa buhay mo. Listen to this. Ang pusong durog ay parang lupang bungkal, handang tamnan. Dahil kapag ang puso ng tao ay matigas, hindi makapasok ang salita o biyaya ng Diyos. Mahirap po makapasok ang blessing kapag puno tayo ng kayabangan. Kapag hambog tayo, mahirap po makapasok ang blessing ng Panginoon dyan. Kaya tayo mga kapatid, let us open our hearts, our mind, mga kapatid. Hallelujah! Pero ito, listen to this. Pero kapag ito'y nabiyak sa pagsubok o sa pagsisisi, doon makakapasok ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapatawaran, at ang kanyang kapangyarihan. How many of you are tested by your faithfulness? Na-testing ka na ng pagsubok? Nabiyak ka na sa pagsubok? Nabiyak ka na sa pagsisisi? I tell you, mas magandang makakakilos ang presensya ng Panginoon. Tandaan nyo, ang Panginoon hindi tumitira sa polluted na puso. He lives in a contrite heart. He lives in a clean heart. Kung bakit ang bilis po sa Panginoon na patawarin si Haring David kahit nagkasala siya ng adultery. Siyempre, simple lang. Maganda ang pagsisisi ni David. Inamin niya. Yes. Panginoon, ako nagkasala ako. Yes. I have my imperfection. Hallelujah. I have my impurities. Hallelujah. Maraming beses kitang nadismaya, Panginoon. Panginoon, maraming beses akong tumanggi sa gawain mo. Panginoon, maraming beses kang may paanyaya sa akin. God, hallelujah. At lagi kitang nire-reject, Panginoon. Hallelujah. Pero ako, Panginoon, nandito, humingi ng tawad. Pero patuloy pa rin akong pinapatawad ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kasi ang Panginoon mabait eh. Kasi ang Panginoon mabuti eh. Na kailanman hindi tayo iinjanin ng Panginoon. Kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. Pangako niya po yan. Pangako po ng Panginoon yan. Come on, believe it. Believe it mga kapatid. Pangako ng Panginoon yan. Sa journey ng buhay mo, hindi kayo iwan ng Panginoon. Sa kasal mo, Brother Baduro, hindi kayo iiwan ng Panginoon. God will provide. Financially, spiritually, physical strength, ipagkakalob ng Panginoon sa inyo yan. Claim it in the name of Jesus. Sa lahat sa atin na may mga pagsubok dito ngayon, hayaan nyo ang Panginoon ang maging kapitan, maging driver ng buhay nyo, mga kapatid. Dahil tiwala tayo kapag ang Panginoon ang driver eh. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung saan man tayo dalhin ng tagumpay, ang Panginoon ang kapitan, ang Panginoon ang driver ng buhay natin, hindi po tayo mapapahanga, hindi tayo mababangga, hindi tayo mabubutol, kundi diretso po ang takbo ng ating buhay. Clap your hands to Jesus! Second, bakit po na-attract ang Diyos sa taong mababa ang puso? Dahil doon niya na ipapakita ang kanyang awa at kaluwalhatian. Sa mga taong marupok, doon madalas lumalabas ang kalakasan ng Diyos. When I am weak, He is strong. When I am poor, He is rich. Amen. Pag ako ay poor, siya'y mayaman. Pag ako'y nangihina, siya ang aking kalakasan. Pag naliligaw ako, siya ang direksyon ng buhay ko. Pag wala akong kaligtasan, nasa Kanya ang kaligtasan. Wala na kayong ibang hahanapin pa sa Panginoon. Kumpleto rekado ang pagmamahal, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Dahil sa mga umiiyak, doon dumadaloy ang Kanyang kaginhawaan. Sa mga nasugatan, doon nakikita ang Kanyang kagalingan. Kaya naa-attract siya sa mga may bagbag na damdamin. Dahil doon nakakasilip ang liwanag niya. At isa pa,
Lalo na kapag nagsimula ka na palang magsisi. Pag nagsimula ka na inaamin mo ang kasalanan mo, diyan mabilis makakilos ang presensya ng Panginoon. Bakit? Ina-admit mo na makasalanan ka. Ina-admit mo na may kailangan kang supreme being na magpapatawad sa kasalanan mo. Yan ang maganda mga kapatid sa atin. Kaya walang kaligtasan sa mga hayop, sa mga puno eh. Nasa ating mga taong nilalang eh. Bakit? Meron tayong sariling konsensya, sariling nais. Ang mga puno, they can praise. Daily routine yan. Pero ang tao mga kapatid, nagpupuri tayo dahil gusto talaga natin. At yun ang hinahanap ng Panginoon, yung totoong pagsamba. John chapter 3 verse 23. The Lord is seeking the true worshiper. At naniniwala ba kayo na true worshiper tayo? Naniniwala ba kayo na tayo ang true worshiper? Na tinutukoy ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi lang sa pagsamba sa ating gawa, pananalita, pagkilos mga kapatid, lahat dapat kasama yan. Hallelujah! When our hearts are shattered, when pride is gone, when strength is empty, that's when God draws near. Kanta yan eh. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Ang makasama, siya ay tunay. Kung lalapit ka sa Kanya, simple lang sabi ng kanta, kung lalapit ka sa Kanya, siya'y lalapit sa iyo. Kasi mga kapatid, huwag tayo makipagmatigasan sa Panginoon. Lord, ikaw dapat ang lumapit sa akin bago ko lalapit sa iyo. Hindi ganon. Hindi ganon tumatakbo ang buhay natin. Ikaw ang lumapit sa Panginoon. Kasi ikaw ang may pangangailangan. Ikaw naghahanap ng kagalingan. Ikaw naghahanap ng direksyon. Kaya tayo mismo ang lalapit sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang lalapit sa atin. If you will draw nigh to Him, He will draw nigh unto you. Because the pain is not punishment, church. It's preparation for what's next. Clap your hands to Jesus. Many of us don't really know ourselves until we are broken. Sa Bible ang example, si Peter. Si Pedro, sa kanyang broken na situation. In Luke chapter 22 verse 61 to 62, meron din yung story ito sa Matthew at sa Mark. After Peter denying Jesus 3 times, anong ginawa ni Pedro? He went up and wept bitterly. Kung tatanungin niyo ako mga kapatid, yes, na-guilty si Peter. Yes, nasaktan siya. Yes, nanghinayang po siya. And yes, nagsisi po siya. Dahil ipinagkanulo niya po ang ating Panginoon. But after Jesus' resurrection, ito ang maganda sa Panginoon. After Peter denying Jesus for 3 times, after Jesus' resurrection, ito ang maganda sa Panginoon. Nakipag-agahan pa rin siya sa kanyang mga apostles. Ni-reach out pa rin sila ng ating Panginoon. Amen? Kaya tinanong ni Jesus si Peter eh. Ano tanong ni Peter sa kanya? Ano tanong ni Jesus sa kanya? Peter, do you love me? Sabi ni Pedro, yes of course. Pero sabi ni Jesus, feed my lamb. Okay, tinanong siya ng Panginoon. Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. Yan again, one. For the 3rd time around, tinanong siya ng Panginoon, Peter, do you love me? Sabi niya, yes. Pero habang sinasagot niya ng yes, umiiyak si Pedro. Marahil naalala niya mga kapatid na 3 beses niyang ipinagkanulo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya that is why knowingly Peter used by God to share the gospel in Acts. Hallelujah. Na kung saan
Maraming tumanggap at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Araw-araw may nako-convert. Araw-araw may nagpapabautismo. And the Lord added to the church daily as should be saved. So Peter's tears were not the end. They were the beginning of his transformation. See that? From brokenness to breakthrough. Listen to this. Minsan, hindi tayo binabasag ng Panginoon ni Lord para parusahan. Binabasag niya tayo para alisin ang ako. At sa gitna ng kwento at palitan ng ako lang dapat anak. Ako lang dapat anak. Huwag ka maging boastful. Huwag ikaw maging self-centered anak. Ako dapat ang nakikita dyan. Baga tinatanggal lang ng Panginoon yung self-reliance natin. Kaya kapag pumasa kayo, mga young people sa exam, it is not all by you. Hello? Kapag nakakaramdam kayo ng ginhawa sa buhay, it is not all by you. It is all by Him. Inaalis lang po kasi ng Diyos sa eksena yung ikaw. Na hindi ikaw ang magaling, ako ang magaling anak. Hindi ikaw ang matalino anak, ako ang matalino. Hindi ka mayaman anak, ako ang mayaman. Hindi ikaw ang may gawa niyan anak, ako ang may gawa niyan. Kunti-kunti pong pinapalitan ng Diyos ng self-compliance sa Kanya. Because sometimes God has to break your pride before He can build your purpose. Amen? Amen. Clap your hands to Jesus. Kahapon, after ng fasting, pagka-uwi namin po ni Starena, nag-open po ako ng Facebook. I was shocked, I was deeply sad. Nakita ko po ang isang UPC anak ng pastor tumutugtog na sa mga gigs, banda. Maraming fans. And mind you, tumugtog pa nga ata daw yun sa gawain ng youth conference. Anak ng pastor yun ha. Pentecostal yun ha. What? At nakita ko mga kapatid sa comments, mga pastor, pinupuri pa. Praise the Lord. Glory to you. Kagamitin ka dyan. Oh God, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, patuloy lang na hindi lahat ng pastor maliligtas din. Hindi lahat ng mga Kristiyano maliligtas din. Hindi lahat ng UPC maliligtas din. Nakakatakot mga kapatid. Sabi ko, paano nangyari ko? Napapatayo pa natin to sa mga malalakihang gawain. Paano nangyari yun? Hallelujah! Kapag nandyan ka pa naman sa sitwasyon na ganyan, sasabihin ko sa'yo, iisipin mo talaga na pinapalakpakan ka ng tao. Yes. Kahit sinasabi mo na glory to Jesus. Pero yung pakunti-kunting nilalagay, ini-inject sa'yo ng kaway na pinapalakpakan ka, nakaka-proud kaya yun. Sabihin ko sa inyo, kahit sinong tao sabihin nyo, pag kayo pinapalakpan, nabuboost yung moral nyo, nagiging boastful kayo ng pakunti-kunti. At ganyan ang kaaway eh. Hindi naman bigla ang boastful ka na kagad eh. Pakunti-kunti kang tataniman ng kaaway ng greed. Pakunti-kunti kang tataniman ng kaaway ng pride. Hanggang sa ma-develop mo yun, immune ka na sa kasalanan. Reprobate na ang puso. Yun ang iniiwasan natin eh. Kaya mga young people, lahat tayo dito, ang talento dapat natin ay para sa Panginoon lang. Naririnig ko ba ako mga kapatid? Ang talento mo natin, ang professionalism natin, dapat ang church, ang Panginoon ang unang makinabang dyan. Hindi ng sinuman. Kung may paggamit ang talento mo, kung marunong ka mag-keyboard, kung marunong ka mag-drums, huwag yan ang paggamit. Huwag. Kayo po bang paluin ka ng Diyos? Nakakatakot yung mga kapatid, sabi ko. Kaya mga kapatid, ito na may hirap eh.
Ito mahirap na sitwasyon. Yung pagkakaiba natin, minsan mas mahigpit pa nga mga Baptist. Right? Dito nakukumpara. Minsan mahigpit pa mga INC kaysa sa atin. Minsan mahigpit pa mga Methodist sa atin eh. Pero dapat nga tayo yung mahigpit dyan eh. Sabi ko nga ito eh. Kung sa iba okay na, Kamuntinlupa Church, magbabawal pa rin. Yes. Amen. Babawal pa rin tayo. Hindi natin naalisin ang standard. Church Council, listen to me. Hindi natin babawasan kung ano yung una natin napakinggan before. Hindi natin babawasan ang holiness. Hindi tayo mag-aalaw na ang babae magpapaputol ng buhok. And that is maturity, mga kapatid. Hindi natin babawasan yung mga una natin narinig before. Para lang ma-please ang bagong generation. Hello! Isa kasi hype tayo sa pagpupuri. Pero nawawala ang kabanalan. Nawawala ang holiness. Nakakalimutan natin na ang Panginoon dapat ang mabigyan ng papuri. Ano, mga kapatid? Do you hear me? Narinig ko ba ang aking sinasabi, mga kapatid? Huwag natin tanggapin yung mga bagong i-inject ng kaaway para lang ma-please ang bagong generation. Para lang ma-please sila. Kung ano ang tinuro sa atin nila Pastor Joshua Bibor, siya rin nating ipag-aral. Hindi tayo magbababa ng standard ng holiness. Hindi tayo magbababa ng standard ng tithing. Hindi natin babawasan ang doctrine ng apostolikong kapatuan. And mind you, mga young people, ito ang ipapasa namin sa inyo. Dahil bilang likod ng mga kapatid, ayaw naming mga leaders nyo pagdating ng araw, sa time ng mga anak natin, in the name of Jesus, na hindi sila mapahamak, kundi ma-remain po nila ang apostoliko. Tandaan niyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, delikado na eh. How much more sa panahon ng ating mga anak? Delikado. Tandaan niyo, padelikado ng padelikado. Pasira na ng pasira ang mundong ito. Kaya mga magulang, maging stricto kayo sa mga anak po ninyo. Pagbawalan, kung dapat pagbawalan, ingatan ang dapat ingatan. Huwag ipakita ang dapat hindi makita. Huwag pakinggan ang dapat hindi pakinggan. Naririnig niyo ba ako, mga kapatid? Ang dami pa namang ang dami ko napapanood. Ang dami nagkalat ng mga false preacher, mga false pastors. And they are claiming that they are righteous. They are claiming that they are the truth. Pero sa buhay, hindi mo makita. Magsilbing paalala ito sa bawat isa sa atin. Nakakatakot ang generation. Mga young people, kung gaano kalakas ang tinalon-talon nyo doon sa youth conference. Kung gaano kayo nagpupuri, dapat makita rin dito. Kung gaano kayo kababat umiiyak sa Panginoon. Biruin mo, anak na ng pastor yun ha. Anak na ng pastor yun. Nabuhay sa ministry ng tatay yun ha. Pero pakunti-kunti nang inaalaw. Tandaan nyo, ang kasalanan nagsisimula sa maliit yan. Papalaki ng palaki. Konting pride, anak. Pride. Konting temptation, anak. Konting greediness, anak. Konting katakawan, anak. Pakunti-kunti yan. Hanggang sa hindi mo namamalaya, mayabang ka na. Tataniman ka ng diablo na. Ikaw naman naghihirap dyan, anak eh. Ikaw nagpundar niyan, anak. Ikaw ang ginamit ko dyan. Mawawala na sa eksena ang Panginoon. Nakakatakot yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Help us, Lord! Hallelujah! Balikan natin ang story ni Haring Nebuchadnezzar.
Si Haring Nebuchadnezzar ay ang pinakamakapangyariang hari noon sa Babylon. Mayaman, matalino, malaki ang impluensya, marami po siyang nai-impluensyahan. Ika nga, he is the kind of man everyone look up. Pero dumating siya sa punto na nakalimutan niya kung sino ang dahilan ng mga pagpapala. Daniel chapter 4 verse 30. He said, "Is not this the great Babylon? I have built us the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty." Wala kayong makikita dyan na, Panginoon, God, puro may, puro ay, ako. Ito ba ang tinayo kong great Babylon? By my mighty power and for my glory of my name? Sa madaling salita, mga kapatid, sabi niya, ako ang gumawa nito. Ako ang nagtayo nito. Alam niyo mga kapatid, ang salitang ako, yan ang simula ng pagbagsak ng maraming tao eh. Kaya ano nangyari? Pinarusahan ng Panginoon sa loob ng 7 taon. Kumakain siya ng damo. Nabuhay siya na parang kagaya ng ibon. Kumakain ng damo, walang malay, walang direksyon ng buhay. Bakit? Tinanggal na ng Diyos ang lahat. Mayabang ka, Nebuchadnezzar. Tignan ko kung pag wala ako, buhay ka kaya. Parang ganoon din tayo eh. Alisin mo sa eksena ang Panginoon sa ating mga buhay. Wala tayong silbi, wala tayong kwenta, wala tayong kakayanan. Amen ba mga kapatid? Pero ito maganda, in the end, hindi pa rin pinabayaan ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar. Ginamit niya ang isang matinding sitwasyon para basagin ang pride ng hari. Anong sabi niya? Daniel chapter 4 verse 34. Then I prayed the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. Kaya tayo mga kapatid, lagi pong may paanyaya ang Panginoon sa atin. Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Woo! Bakit? Bakit kailangan sabihin ng Panginoon na boldly? Kasi pag nagkakasala tayo, ano nangyayari? Nahihiya tayo. And sin will always bring shame. Pansinin nyo ang mga backslider. Bakit hindi sila makabalik? Hindi sila makaahon? Nahihiya. Pakiramdam nila kasi pagpapasok sila ng church, huhusgahan sila ng mga tao dito sa church. Pero ang totoo mga kapatid, wala namang perfectong church eh. Walang perfectong mga kapatiran eh. Amen? May imperfection tayo. May kapintasan, may pagkukulang tayo. Kaya tayo mga kapatid, listen to this, ilang beses ko itong sinasabi sa inyo. Saksakan ka man ng pagkakasala, sukdula naman ang biyaya. Clap your hands to Jesus. Saksakan ka man ang pagkakasala, ngunit subalit datapwat, sukdula naman ang biyaya ng ating Panginoon. It is all by the grace of God. Everybody say Amen. Amen. Brokenness is God's way of making us usable. Ba't anong spelling din? Ang buto, hindi yan lalago kung hindi po nakabaon sa lupa yan. Tama? Ang ginto, kinakailangan pong dumaan po yan sa apoy para ma-appreciate yung kanyang kinakain. Ang bread, it must be broken before it can feed. Remember the feeding of the 5,000? Para nag-scatter mga kapatid ang biyaya ng Panginoon ng bread. Para mapakain lahat, kinakailangan putul-putulin. Marami ang nabigyan. Kagaya po ng babae na may dala ng mamahaling pabango. The woman with the alabaster box. In Mark chapter 14 verse 3 to 9, a woman came with a jar of expensive perfume. She broke it and poured it on Jesus' head. So the fragrance filled the room, but only because it was broken. Mga kapatid,
pagpapasok tayo sa panambahang ito, let us all empty our hearts. Alisin mo muna yung problema sa bahay. Alisin mo muna yung problema niyong mag-asawa. Kasi mga kapatid, nagiging hindrance po yan eh. Na hindi kayo ma-revive. Kita mo asawa mo, sinikawan mo. Hallelujah ka dyan. Diba? Nagiging hindrance eh. Kaya parang naalinlangan ka tuloy umiyak. Kasi alam mo, may asawa kang tisod sa'yo. Hello? Parang konti nag-amen na. Hallelujah. Lalong-lalo na kay young people, kapag hindi mo sinunod yung utas ng nanay mo, maghugas ka doon, Marlon! Diba? Makita mo, aim! Pa-aim! Stating na ka ni Ate Presyo. Pa-drums-drums dyan, tapos hindi naman natin. Tama ba, Ate Presyo? Hindi naman, no? Good boy! Good boy ka, Kuya Tony? Good boy. Kasi magtanong tayo, parang ewan natin kung bad boy kayo o good boy kayo. Huwag na, baka may mapahiyan eh. Hallelujah. Good boy na lang lahat. Good boy na lang. Sabi ng nanay, good boy na lang. Good boy na lang. Pero bad boy pala. Hallelujah. Good boy na lang din. So, sometimes, God allow things to fall apart so that we realize we can't do life on our own. Because brokenness teaches us to lean on Him fully. Lesson learned dyan, mga kapatid, Bible example, si Jacob at Peniel. Naalala niyo yung story na nakipag-wrestled si Jacob. Chopani kasi ng Panginoon yan. Nakipag-wrestled siya sa taong yan. Ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pagpapalain. Ano nangyari? Buong araw sila nagre-wrestle eh. Asya sila. Hindi kita titigilan hanggang di mo ako pinagpapala. Ang ginawa ng lalaki, mga kapatid, pinisil ang kanyang hita at parang nabali. Tama ba nabali ang buto ni Jacob? Kaya nung pauwi siya sa kanyang tahanan si Esau, ang commandment kasi ng Panginoon kay Jacob, umuwi ka doon sa kapatid mong si Esau. Alam natin yung dalawa may alitan sila eh. 20 years ago, bakit sila nagkaalitan? Dahil nakuha ni Jacob ang birthright ni Esau. Ano pa? Dahil sa maliit lang naman po. Maliit na? Aros kaldo? Kahapon, ang dami mga kapatid. Yung mga young people, naka-4 na itlog. Hallelujah! May mga hindi ba nabigyan ng itlog dito? Wala, surprise. Hallelujah! Pero sabi ko kay Ate Beng, damihan mo para walang magreklamo. Nagdagdag din tayo ng manok. Biruin mo mga kapatid, nakain na kalat, marami pang manok. Mas marami pa ata yung nakain mo kaysa sa panalangin mo ah. Hallelujah! Mas marami pa ata yung kinain mong manok, mga kapatid, kaysa yung luha mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Grabe ka, Michael. Chronicon? Hallelujah. Pinatawag mo talaga yung kahapon. Hallelujah. Ano Tagalog ng Chronicles? Chronicon. Yan ang ating bago ngayon mga Chronicle. Okay. Sinusugot ng Marco. Brother Buboy. Ano Tagalog na Marco. Ano yan? Si Marco gumabaw. Ang lapit mo, Kuya Buboy. Hallelujah. So, doon po sa pakikipag-wrestle ni Jacob sa Peniel, napisil po ng lalaki yung kanyang hita at na-dislocate, mga kapatid. Nalinsad. Tama ba nalinsad, na-dislocate? Ang magkatapat na buto nito. Kaya pauwi si Jacob doon sa kapatid niya, ika-ika siya ika-ika siya maglakad eh. Umuwi siyang broken. Pero, ito maganda, umuwi siya ng pinagpala, mga.
Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpapala. And after that, yung command ng Panginoon, sinunod niya. Go home to your brother Esau. Nung una, hesitant pa siya. Ang sabi niya, Panginoon, sigurado ka ba uuwi ako? Sigurado ka ba ito yung command sa uwi ako? Eh pag nakita pala ako ni Kuya, upakan ako nun eh. Basagin yung mukha ko nun eh. Mamaya, hindi ko alam, pag makaapa ako ng trap niya, mamatay ako. Pero taliwas lahat ng nangyari, mga kapatid. Ito ang nangyari. After niyang makita nila Esau at Jacob, ang ginawa ni Esau? Si Esau po mismo ang lumapit kay Jacob. Niyakap niya ang kanyang kapatid. I miss you, Josh. Nagalala ako kay Josh, mga kapatid, yung hinay-blood. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Nagalala rin ako, mga kapatid. Ano nakita si Esau, Jacob? Brad, miss kita, Brad. Anong ginawa nila? Nag-iyakan sila. Hinalikan niya pa nga yung kapatid niya eh. Sa sobrang miss nila. Akala niya uupakan siya ng kapatid niya. Pero taliwas sa lahat ng nangyari. Mabuti ang Panginoon. Sino sa kanila yung mabalbon? Sino? Si Esau. At si Jacob naman ang maputi. Yung makinis yung balat si Jacob. So, sometimes God gives you a lift to remind you to lean on Him. Because your weakness can become the place where His strength is revealed. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lapit ako matapos na ako kapag mga 45 minutes na lang. Sa buhay po ni Gideon, mga kapatid, when the angel appeared to Gideon and called him, Gideon, a mighty warrior, a mighty man of valor. Sabi niya, pardon me, Lord, talaga? Tinatawag mo ako? Mighty man of valor? Hindi ka ata, nagbibiro ka ata. Eh ako ang pinakamahina sa amin. Yung angkan namin ang pinakamahina sa mga clans namin. Ako pa yung pinaka-least. Tapos mighty warrior ako. He was insecure, doubting, and afraid. But God had to break his self-reliance and small mindset. Teka. Gideon, sige, self-reliance ka. Minsan kasi mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ang Panginoon. Malaki man ang pagsubok natin. Pero laging sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tingnan nyo palagi, malaki ang problema mo, pero mas malaki ako, anak. Amen? Mas malaki ang sitwasyon mo, mas malaki ako sa sitwasyon mo, anak. Ganun ang Panginoon eh. Kaya nabubuo yung binabasag minsan ng Panginoon yung self-reliance natin eh. Binabasag ng Panginoong small mindset natin na hindi ko kaya yan, Panginoon. Ayoko ng ministry na yan. Hindi ko kaya mag-lead, Panginoon. Hindi ko kaya tumugtog. Hindi ko kaya mangaral, Panginoon. Binabasag ng Panginoon yan. Tingnan mo, nung binasag ng Panginoon sa inyong mga buhay, naging ano ka? Naging malakas ka. Naging kumpiyansa ka na. Nabubuo yung confidence, mga kapatid. Nabubuo yung moral ng tao eh. Amen. So alam natin ang story that later Gideon was gathered 32,000 of soldiers at nauwi po yung sa 300. Why? Because God wanted to show that victory wasn't about numbers. It was about His power. Gideon's breaking led to Israel's breakthrough. Church! Before victory, there must be a battle. Before revival, there must be repentance. Mga kapatid, lagi ko naman itong pakiusap sa inyo. Pag tayo lalapit sa altar ko, huwag niyong pakialaman yung katabi niyo, magpuri ka. Magpuri ka. Kasi wala yung kaligtasan mo sa kabila. Nasa taas ang kaligtasan. So before revival, ako niniwala ko mga kapatid, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang spirito. Wika na Panginoon yan, in the last days I will pour out my spirit among all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your elders will shall dream dreams.
And so, before breakthrough, there must be a breaking. At wala pong ibang pinaka-best example dyan, ang ating Panginoon. He humbled Himself by becoming obedient to death. Even unto the death. Even death on a cross. Therefore, God exalted Him. Even Jesus went through brokenness before breakthrough. The nails broke His hands. The thorns broke His head. The spear broke His side. But on the third day, He rose again. Nabuhay ang ating Panginoon sa ikatlong araw. Dahil kahit ang kamatayan, siya dinaig po ng ating Panginoon. Ang krus ang kanyang brokenness at ang resurrection ang kanyang breakthrough. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lapit na ako matapos mga kapatid, last 3 minutes. When we allow God to break us, He doesn't leave us in a pieces. He rebuilds us stronger, purer, and more surrendered. Because brokenness isn't God's final word. It is restoration. He breaks us to remake us into His image. Minsan, hinahayaan po ng Panginoon na masira tayo sa ating mga plano, sa ating pong mga agenda ng buhay, mga maling gawin, hindi dahil gusto niya pahirapan tayo, kundi gusto niya po na tayong baguhin at ubugin, mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban. Yes, amen. Parang palayok yan, mga kapatid, sa kamay ng magpapalayok. Minsan, kailangan munang basagin o durugin ang lumang palayok para makagawa ng bago at mas maganda. Ready na ba kayo ma-broken hearted ngayon? Ready na po ba kayo sa breakthrough ngayon? Tayo tumayo lahat, mga kapatid. Ating samsamin ng mga upuan. And let us be excited.